Shalom ho sa inyong lahat. Isa hong mapagpala at mapagpalayang umagang ang aking bati sa inyo. Sana ho itong ating palatuntunang Word Made Flesh ay maging isang pagpapala sa bawat isa sa inyo na nanonood ngayon. Tayo po'y naghahanda para sa ika-14 na linggo po sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Ang dami po nating matututunan dito sa mga pagbasa nating tatalakayin sa umagang ito. Sana ho'y anyayahan nyo na ang inyong mga kasambahay, mga kapitbahay, mga kaibigan dyan para sa ating pakikinig. Na binabati ko ho ang lahat ng nanonood ngayon ng ating programa sa lahat ho ng lupalop ng Pilipinas, mula sa Luzon, sa Visayas, at Mindanao. At yung po mga kaparian lalo na at nagagalak po ako sa pagsasabi ninyo na marami kayong napupulot dito. Sapat na ho malaman natin na yung salita ng Diyos ay napapaunawa sa inyo at kayo naman ang nagpapasa nito sa mga tao na mapagpatuloy natin itong ating palatuntunan ito. Sana ho'y kung meron kayo maitutulong sa ating programa, hindi sa panalangin ninyo at sa pagtulong ninyong finansyal, aming tinatanggap yung malugod na malugod dahil kailangan ho yun para mapagpatuloy natin ang ating gawain ito. Para ho sa kaluluwalhati ito ng Diyos para sa kapakanan ng Eklesiya. Kung kaya, sana po'y humanda na tayo sa ating pagkikiisa sa ating palatuntunan itong Word Made Flesh at sana po'y maging pagpapala nga ito sa bawat isa sa inyo. Siyon, magalak ka at magdiwang, umawit ka ng malakas o Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay, mapagkumbaba siya, at nakasakay sa isang bisirong asno. Sinabi pa ni Yahweh, ipaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma sa Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma, at paihiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dagat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ngayon po'y nakikinig tayo kay Propeta Zacarias. Maganda po yung pangalang yun, Zacarias. Zechariah. Zakar, ibig kong sabihin, makaalala. Yahweh. Si Yahweh nakaalala. Naaalala niya ho ang kanyang bayan. Yung ibig sabihin nun. Naaalala ni Yahweh ang kanyang bayan. At dito po sa ating pagbasa, sa ika-9 na kabanata ni Propeta Zacarias, narinig ho natin dito yung pagsasalarawan nung darating na Mesyas. Kasi ho, yun ang tinetema ho nitong si Propeta Zacarias, mga about 600 years before the coming of Christ, nakinikinita niya na kung ano ang magiging itsura, ganyan, ng Mesyas na darating. Sinasabi niya sa atin dito, magalak ka Siyon. Siyon ho is another name for Jerusalem. Kaya nga sasabihin niya, umawit kang malakas o Jerusalem. Brothers and sisters, yung tema nitong pagbasa nito ay kagalakan. Bakit? Dumarating na ang Mesyas. Anong klaseng Mesyas? Sabi niya kasi, ang hari mo'y dumarating na, mapagwagi, mapagtagumpay, mapagpakumbaba siya. Brothers and sisters, maririnig ho natin mamaya sa Ebanghelyo, yung tungkol sa pagiging mapagkumbaba ng Panginoong Jesus. Yun ho yung larawan ng Mesyas na darating. Hindi isang hari na talaga namang mayabang, mapagmalaki o ganyan. Hindi, mapagkumbaba siya. At ang sabi niya dito, pagdating ng Mesyas na ito, na isang hari, kasi yun ang pinangako ng Diyos manggagaling ho yung Mesyas sa angkan sa pamilya ni David, ni Haring David. Kung kaya yung mga Hudyo ho, maghihintay sila ng isang Davidic Messiah, ng isang Mesyas galing doon sa lipingan ni David at isang hari. Kaya ito rin ang pananaw dito, isang hari yung Mesyas. Pero itong haring ito, ang sabi niya, pagdating niya, siya ang magpapairal ng kapanatagan, magpapairal ng pagkakaisa, magpapairal ng kapayapaan.
Kung kaya nga, ang gagawin dito, yung mga sandatang pandigma, talaga namang babaliin yun at gagawin yung pang-araro. Hindi na pamuksa, kundi para makapagtanim at talagang masagana maging ani para sa mga tao. At hindi lang yun, paiiralin niya ang pagkakasundo sa lahat ng bansa. Brothers and sisters, ang ganda-ganda kong larawan noong Mesyas na yun, na talaga pagdating niya, siya magpapairal ng kapayapaan. Tandaan ho natin, yun ho si Jesus, ang Mesyas para sa atin. Mesyas ho, ibig sabihin pinahiran ng langis. Yun sa Hebreo ho yun. Ang katumbas ho nun sa Griego ay Christos. Kristo ho, ibig sabihin pinahiran ng langis. Pinahiran ng langis dahil sinasagisag na ang taong itong pinahiran ng langis ay talagang mayroong tungkulin, mayroong isang para bang gagampanan niyang parte sa kaligtasan ng mga tao. Brothers and sisters, kaya pinapahiran ng langis, meron siyang papel na dapat gampanan. Ang Mesyas ho dito tinutukoy ay si Jesus. At alam mo natin, yun ang magiging talagang magiging papel niya, maging tagapamayapa. Kaya nga sasabihin sa atin ni San Pablo, for example, sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, na si Jesus ang ating kapayapaan. Jesus, our peace. Siya magpapanumbalik ng kapayapaan sa mga naghihidwa ang mga bahagi. Ang tao sa Diyos, ang Diyos sa tao, ang tao sa kapwa-tao. Yun ang magiging papel ni Jesus. Brothers and sisters, tingnan nyo, itong papel ng pagiging tagapagpakasundo ay napaka-importante. Ang bawat isang Kristiyano, ibig sabihin, pinahiran ho tayo ng langis. Yun ang nangyari sa atin nung binyagan tayo. Pagkatapos tayong buhusan ng tubig at sinasabing binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang susunod yung parte ng seremonyas, papahiran ho tayo ng langis, ng krisma, sa ating mga bumbunan, ganyan, sa ating ulo, at upang maging mga Kristiyano tayo, matulad tayo kay Kristo, pari, propeta at hari. Tayo rin ho ay talagang pinahiran ng langis upang maging tulad ni Kristo, tagapagpakasundo ng mga tao. Yun ang pinagpapala ni Jesus. Blessed are the peacemakers. Ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Pinagpapatuloy po natin ang pakikinig dito sa dakilang sulat po ni San Pablo sa mga taga-Roma. Napakahalaga ho na sinasabi niya ngayon sa atin. Sinabi niya ho sa atin ng isang linggo na tayo mga bininyagan, kasama ni Kristo. Namatay tayong kasama niya, kaya naman muli tayo nabubuhay kasama niya. At kung gayon ho, ang sabi niya dito, dapat hindi na tayo mabubuhay sa laman. Ibig kong sabihin nun, hindi na tayo talaga sumusunod sa pita ng laman. Brothers and sisters, importante ho yung pananaw na yun. Yung laman, tsaka yung espiritu. Yung laman ho, yun yung humahatak sa atin pababa. Yun ho yung humahatak sa atin sa pagkakasala. Yun ho yung humahatak sa atin palayo sa Diyos. Pagka sinunod mo yung pita ng laman, ibig sabihin yung kahinaan na nakatutok sa atin, upang gawin ang halimbawa ang mahalay o talagang karumadumal sa ating katawan, hindi paggalang dito sa katawang ito na naging templong buhay ng Espiritu Santo nung tayo binyagan. Kung
mamumuhay po tayo ng ganun sa laman, ibig sabihin sinusunod natin yung hatak sa atin, ang kahinaan natin, sa sinusunod natin yung tukso ng ating laman na mapapalayo sa Diyos, hindi maging tapat kay Kristo. Hindi po tayo pwedeng kalugdan ng Diyos. Yun ang sinabi niya dito sa verse 8. Ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Can you imagine, brothers and sisters, kung hindi tayo kalulugdan ng Diyos? Malas natin pagka talagang ganon ang nangyari. Hindi ho dapat maganon. Ang sinasabi sa atin ni San Pablo ay kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, ito yung magbibigay buhay sa ating katawan. Brothers and sisters, tignan nyo yung prinsipyo ng laman at prinsipyo ng Espiritu. Yung laman ho, sabi natin, papalayo yun sa Diyos. Talagang pababayo ang hatak sa atin. At talagang magiging, ang hantungan natin, kawalan, distraction, pagkawasak natin. Pero kung ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos, ang paiiralin natin sa ating buhay, talagang dadalhin tayo noon sa ating Ama sa langit. Talagang tutulungan tayo noon na masundan si Jesus ng matapat. At talaga namang mabubuhay tayo kung tutuusin. Kung nananahan sa atin ang Espiritu Santo. Brothers and sisters, at ang maganda rito, siya ho ang bubuhay sa atin at tulad ng binuhay niya si Jesus mula sa kamatayan. Nung namatay si Kristo ho, ngunit muli siya nabuhay, paano? Sa Espiritu ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos na bumuhay doon sa patay na katawang yun ni Kristo, nagbigay uli ng buhay sa Kanya. Yun ang gagawin sa atin ng Espiritu Santo. Kasi naging mga sangkap ho tayo ni Kristo na napabilang tayo sa katawan ni Kristo. Buhay ang katawan ni Kristo, tayo rin ang mabubuhay. Paano? Sa Espiritu Santo. Ibig sabihin nun, dapat sundan natin ang pagmumuno ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ho, mamumuno sa atin sa kabanalan, mamumuno sa atin sa katuwiran, maging tapat sa Diyos, mamumuno sa atin sa katotohanan, at dadalhin tayo noon sa buong katotohanan. Aakayin niya tayo sa buong katotohanan, hindi lang ho patungo sa buong katotohanan, kundi sa pamamagitan ng katotohanan yon na wala nang iba kundi si Jesus. Brothers and sisters, papel ho ng Espiritu Santo yon na ipaalala sa atin ang lahat ng tinuro sa atin ni Jesus, talaga namang gabayan tayo sa buong katotohanan at ipaalam sa atin ang mga bagay na darating. Importante ho ang papel ng Espiritu Santo. Sana ho yun ang pairalin natin sa ating mga buhay. Talikuran ng kasalanan, talikuran ang paghatak sa atin ng laman, hindi pagbigyan ng laman, kundi ang Espiritu ng Santong magbibigay sa atin ng buhay, magbibigay sa atin ng pag-asa, dadalhin tayo sa Diyos, ating mapagmahal na Ama. Nang panong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa mga bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Wala nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at wala nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, dahil ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Nandito po tayo sa dulo ng ika-11 kabanata ni San Mateo. At narinig po natin dito si Jesus na nanalangin sa kanyang Ama. Yun sa likuran ng itong katagang Ama dito sa Tagalog, Father sa English, Pater sa Griego ay yung Abba.
Abba ho sa wika ni Jesus na yung Aramaiko. Isa ho itong salita na ginagamit ng anak para sa kanyang ama. Yung unang-una ho sa salita na natututunan ng isang batang maliit pagka tinatawag niya ang kanyang ama. Para ho bang sa Tagalog, dada, ganyan, you know? Ito ho naman, Abba. Sa makatugbo, pinapahiwatig ito yung ang lapit-lapit ng kalooban ni Jesus sa kanyang ama, you know? At ang sabi niya dito, pinasasalamatan kita, Abba, you know? Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay nito sa marurunong matatalino at inilahad mo ito sa mga aba, sa mga maliliit, sabi niya ganyan, sa mga bata. Friends, sisters, napakahalaga ho nitong bagay nito. Importante ho makilala natin si Jesus. Importante ho makilala natin sa pamamagitan ni Jesus ang Ama. Pero hindi mangyayari yun kapag mayabang tayo. Kapag mataas tayo. Kapag hindi ho tayo mapagkumbabat nag-asal para bang bata sa harapan ng Diyos o pagmahal nating Ama. Importante ho yun na maunawaan. Parang inililihim ito. Ayun ang sabi ni Jesus, inililihim ito ng Ama mula sa mga marurunong at mga pantas, you know? Medyo ano ho yun, mabigat ho yun. Kahit na ho yung marurunong, you know, yung mga matatalino, ganyan. Kung gusto lang makilala ang Diyos, dapat magpakumbaba sila. Hindi nila makikilala ang Diyos dahil marunong ako. Hindi ho, ganun yun eh. You know? Siguro pwede mong matutunan ng mga bagay tungkol sa Diyos, you know? Ayun, tungkol sa Diyos. Pero yung makilala mo ang Diyos, that's a different thing. It's not the matter of knowing about God, it is knowing God Himself. At nasa Diyos ko yun, you know? Siya maglalahad noon o hindi maglalahad noon. Kaya sinabi ni Jesus dito, walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak. You know? Ganoon din naman, walang nakakikilala sa anak, you know, sabi niya, kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak at ang pagpahayagan ng anak. Brothers and sisters, importante ho na maintindihan natin yung sinasabi dito ni Jesus. Si Jesus lang ho ang galing, you know, sa Diyos Ama. Sabi nga doon sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 1, verse 18, sabi niya, walang sino man kailanman nakakita sa Diyos. Ang anak ng Diyos na lagi nasa sinapupunan niya, ang siyang naghayag sa atin tungkol sa Ama. Totoo ho yun. Walang nakakikilala, sabi niya ganyan, sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak. At yung pagpapahayagan ng anak. Ang palad-palad ho natin kasi si Jesus ho, ipinakilala niya sa atin ng Ama. Napaka-importante ho noon. Hindi ho sa ganang sarili natin. Ibinunyag ni Jesus yun sa atin. Brothers and sisters, napakahalagang maintindihan yon. Tingnan niyo po, hindi din natin makikilala si Jesus kung hindi niya ho bubunyag sa atin ang kanyang sarili. Kung hindi ho tayo pagpapakilalahanan ng Ama tungkol dito sa kanyang anak. You know, sinabi ni Jesus, tatandaan niyo ba, nung tinanong niya yung kanyang mga alagad, kay Mateo ho, yung chapter 16, makikita ho natin yung later on. Ang sinabi ho ni Jesus, sino ba ako para sa mga tao? Ang anak ng tao, sino ba ako para sa kanila? Sa ayon sa iba, kayo si Elias, si Juan Bautista, si Jeremias, si isang propeta. Kayo naman, sino ako para sa inyo? Wala akong nakasagot mo kundi si Pedro. Sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. O ano sabi ni Jesus kay Pedro? Mapalad ka, Simon, anak ni Juan. Dahil hindi ordinaryong tao naghayag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Brothers and sisters, notice that, no? Hindi mo natin makikilala ang anak, kundi sa pamamagitan ng Ama na magbubunyag sa atin. Hindi natin makikilala ang Ama, kundi sa pamamagitan ng anak, you know, na nagbubunyag sa Kanya. At kung nakikilala natin siya, dahil nga biyaya ito ng Diyos para sa atin. Brothers and sisters, sa makatuwid ho, hindi natin makikilala ang Diyos ng totohanan, you know, kundi ibubunyag sa atin ito ng Diyos mismo. That's a very beautiful grace. It's a grace of revelation. Brothers and sisters, hindi dahil na marunong tayo, dahil ang bait-bait natin, hindi ho, biyaya ng Diyos ho yun. Please remember, there's a difference, sabi ko sa inyo, ng makilala ang Diyos at makilala ang mga bagay o malaman ng mga bagay tungkol sa Diyos. At ang buhay Diyos, so, sangayon nga kay Jesus, paulit-ulit na sinasabi dito yon. John chapter 17 verse 3. Ang sabi niya doon, ito ang buhay Diyos. Ang makilala kanila, Ama, bilang isa tunay na Diyos, at ang
ang iyong sinugo sa Yesu Kristo. Makilala ka nila. Hindi yung know many things about you. Sabi sa inyo ho, pwede kayong maraming doctorates in theology, in the Bible, etc. Pero hindi ho natin kilala ang Diyos. Ibig sabihin, hindi natin siya mahal. Ay nako, ang layo-layo pa natin pagka nagkataon. Tapos sabi ni Jesus dito, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan, Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero sisters, inaanyayahan ho tayo ni Jesus. Siguro, kayo mga nanonood dito ngayon, may sarili-sarili kayo mga dinadalang dalamhati, may dinadalang mga problema, may dinadalang lungkot o kaya mga pagsubok. Inaanyayahan ho tayo ni Jesus. Siya ho ang makapagbibigay sa atin ng kaginawang minimithi natin, Why don't you go and see Jesus? Siguro go see Jesus sa sakramento ng pagkipagkasundo. For example, baka problema ho natin kasalanan. Si Jesus lang ho makapagpapatawad noon. Why don't you go visit Jesus in the Blessed Sacrament, in the Adoration Chapel? Makipag-usap kayo doon, pour out your heart to Him. Inaanyayahan ho tayo ni Jesus hanggang ngayon. Hindi lang ho sa Biblia, hanggang ngayon ho, nandito si Jesus na nag-aanyaya sa atin. At ang sabi niya, tingnan nyo, si Jesus ho, ang dami-dami niyang pwede sabihin sa atin, dapat natin matutunan sa Kanya. For example, pwede niya sabihin sa akin, matuto kayo sa akin dahil ang galing-galing kong maggumawa ng himala, ang galing-galing kong magturo, ang galing-galing kong mag-akit ng mga tao. Hindi ho yun ang sinabi niya sa atin matutunan natin sa Kanya. Ang sabi niya ho sa atin dito, sa verse 29, mag-aral kayo sa akin. Bakit? Dahil ako'y maamo at mababang loob sa puso. Ang sabi niya, learn of me because I am gentle and humble of heart. Brothers and sisters, napakahalaga po noon na matutunan natin yung pagiging humble of heart from Jesus. Please know, sa Biblia ho, paulit-ulit yung pagtuturo niyon tungkol sa kababaang loob. Mula ho dun sa lumang tipan, For example, Micah chapter 6 verse 8, ang sabi doon, sinabi na sa iyo tao kung anong mabuti at kung anong inaasahan sa iyo ng Diyos, ang hinihingi sa iyo ng Diyos. Ibigin mo ang katarungan, gumawa ka ng katarungan, ibigin mo ang kagandahang loob, ang awa, at lumakad ka mapagkumbaba sa harap ng iyong Diyos. Sa Proverbs 3:34 ho, sinasabi doon, kinakalaban ng Diyos ang mayabang, binibigay niya ang kanyang biyaya sa mapagkumbaba. Ito pong Proverbs 3:34 na ito, ulitin to ni James chapter 4 verse 6 at 1 Peter chapter 5 verse 5. Tignan pa ulit-ulit ho yung tulong yon. Hindi lang yon. Si Jesus mismo magsasabi sa atin, tulad sinasabi niya ngayon sa atin, din sa Ebanghelyong ito, matuto kayo sa akin dahil ako'y maamo at mapagkumbaba. Paulit-ulit tuturo ni Jesus yon. Ang ibig maging una, dapat magpakahuli. Ang nagpapakataas, ibababa. Ang nagpapakababa, itataas. Brothers and sisters, yun ho yung tinuturo sa atin ni Jesus. And of course, alam ni Jesus, hindi madaling maintindihan to. Hindi madaling matutunan to. Kung tutuusin yung kanyang mga disipulo hanggang sa dulo ng buhay ni Jesus, sa huling hapunan, nagpapaligsahan pa rin sila. Sino ba raw sa kanila malapat ang papel, ang pinakadakila, etc. Anong ginawa ni Jesus? Inalis niya yung panlabas niyang balabal, at tapos nagbigkis siya ng isang tuwalya, kumuha ng palanggana, pinuno ng tubig, at hinugasan po yung kanilang mga paa. Hiyang-hiya ho sila, At sabi ni Jesus sa dulo, naintindihan niyo ba ginawa ko sa inyo? Tawag niyo sa akin, Guro at Panginoon. Tama, Panginoon at Guro ninyo ako. Pero hinugasan ko inyong mga paa upang kayo rin maghugasan ng paa sa isa't isa. Yun ho yung tanda ng pagpapakumbaba ni Jesus. Brothers and sisters, dapat matutunan natin to mula sa Kanya. Tingnan niyo yung pamatok. Pasan ninyo ang aking pamatok, sabi niyang ganyan. Dahil ang aking pamatok ay magaang, Brothers and sisters, yung pamatok ho sa lingwahe ng mga Hudyo, sa kanilang kinapapalooban nila, always read the text in context. Po. Yung yoke na yun, ay yung mga pasanin, yung mga batas, yung mga alituntunin. Si Jesus ho, ang kanyang alituntunin napakasimple. Mag-ibigan kayo. Tulad ng pag-ibig ko sa inyo, mag-ibigan kayo. That is the most natural thing for us to do, to love. Ayun ho, inuutos sa atin ni Jesus. Sabi niya, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Brothers and sisters, wala na hong ibang pasaning binibigay sa atin si Jesus kundi ang mag-ibigan, ang magtulungan, ang gagawin sa iba, ang gusto natin gawin sa atin. Brothers and sisters, sana matutunan ho natin ito, napakadakilang aral ho ito ng Panginoon. Talagang pagka naging mapagkumbaba tayo,
ilalahad ho ni Jesus sa atin ang dapat nating malaman, ang sikreto niya, ang misteryo niya, ang katotohanan niya. At sa ganung paraan talagang magiging magaang ang buhay natin, mapagpapala tayo talaga. Tapos talagang, makikilala natin ang Diyos, ang Ama, makikilala natin si Jesus, at yun ang ibig sabihin ng buhay Diyos. Yung pong ating mga pagbasang narinig dito ngayon ay ang daming tinuro sa atin, di ba? Yung unang pagbasa ho mula kay Propeta Zacarias, nagpapaalala po sa atin nung larawan ng Mesyas na hinihintay-hintay ng mga Hudyo na kung tutuusin, magaganap at magaganap po sa ating Panginoong Jesucristo. Nakita po natin yung kababaang loob nung Mesyas na iyon, nakasakay sa isang bisirong asno, mapagtagumpay siya. Siya ho ang manggagawa ng daan ng kapayapaan para sa mga bansa. Yun ho ang tutukuyin pagkatapos sa Ebanghelyo. At yung pong ikalawang pagbasa, narinig natin doon na tayo'y mga binyagan, tayo binuhay ng Espiritu Santo, kaya yung pamumuhay natin dapat pamumuhay sa Espiritu, hindi na sa laman. Kung kaya, dapat iwinawaksi natin ang mga gawa ng kasalanan, ang gawa ng laman, at talagang mamuhay tayo sa ilalim ng pamumuno ng Espiritu Santo. At sa ganung paraan talaga, maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Napakahalagang pong isip-isipin natin ang papel ng Espiritu Santo sa buhay Kristiyano. Life in the Spirit, dahil siya nagpapaalala para sa atin kung anong tinuro sa atin ni Jesus. Siya nag-aakay sa atin sa buong katotohanan, nagpapaunawa sa atin ng Biblia natin pinag-aaralan. Kung hindi tayo papatnubayan ng Espiritu Santo, kung hindi papatnubayan ng Espiritu Santo si Father June, ano ba ipapahagi ko sa inyo? At ano maunawaan ninyo kung hindi niya kayo liliwanagan? Napaka-importante po nito. Ang Espiritu Santo po ang gumagawa ng lahat ng ito para sa ating mga nabinyagan, para sa ating mga sinilang muli bilang mga anak ng Diyos. At doon po sa Ebanghelyo narinig natin, tingnan nyo, nagpapasalamat si Jesus dahil inilihim ng Diyos ang mga bagay na ito, yung kanyang tinatalakay, yung pagbubunyag niya tungkol sa Diyos mula sa mga matatalino at mga dalubhasa. At ibinahayag niya yun sa mga abang mga bata. Brothers and sisters, sa harapan ho ng Diyos, wala tayong pwedeng ipagmalaki. At ang maganda nito, pagka nagpapakumbaba ho tayo, talaga namang kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. At talagang ibubunyag niya sa atin ang kanyang sarili. At magkakaroon tayo ng buhay Diyos. Brothers and sisters, importante yung maintindihan, yung kababaang loob na iyon ay pinagpapala. Kayo po, pagka nagdarasal kayo, anong gusto niyong mangyari sa inyong pagdarasal? Tugunin ng Diyos. Right. Nasa atin ho ang susi ng pagpapala ng Diyos. Ano ho yun? Kababaang loob. Kasi paulit-ulit tinuturo ng Biblia, kinakalaban ng Diyos ang mayabang, binibigay niyang kanyang biyaya sa pagkumbaba. Ngayon po gusto ko makipagdasal kasama ninyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, salamat po sa malaking karangalang makatawag kami sa inyo ng Abba, Itay. Hinihiling po namin na sana talagang tulungan nyo kami mas maunawaan ang inyong banal na salita sa pamamagitan ng Espiritu at tuloy maisabuhay namin ito ng buong katapatan. Sa ganung paraan, maging kalugod-lugod kami sa inyo dahil sinusunod po namin ang inyong mga tinuturo at inuutos sa pamamagitan ng inyong salita. At sana po sa aming pagdarasal na ito ngayon, pagpalain nyo ang bawat isa sa amin. Tulungan nyo kami na talagang maisabuhay ang inyong salita tulad ng ginawa ito ni Santa Maria Biren. At tinataas namin sa inyo ang mga taong tumawag at nagsi-text dito sa aming palatuntunang Word Made Flesh. Sana pa po itulungan nyo ang bawat isa sa kanila, lalong-lalong lang yung mga may karamdaman, may mabigat na problema, yung mga nalulumbay, na may migatit ng ngungulila. Sana dampian nyo sila ng inyong biyaya, ng inyong pagmamahal, at ng inyong pagkalinga. Aba, sana pagpalain niyo ang lahat ng mga nagtataguyod sa aming palatuntunan ito, lahat ng tumutulong sa amin, at lahat yung mang-ibig tumulong sa amin. Sana tulungan niyo silang talagang maisagawa nilang pagtulong sa programang ito para sa inyong kaluluwalhati, para sa kapakanan naming lahat, para sa ikaluluwalhati din ng Eklesiya. Ang lahat pong ito'y hinihiling namin kasama ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain ko po kayo masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Ayan po, dito po uli nagwawakas ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Sana po ay naging pagpapala ito para sa bawat isa sa inyo. At sana po ay tulungan nyo kami maituguyo itong ating programang ito. Hanggang sa ating pumuling pagtatagpo sa programang Word Made Flesh, pagpalain ho kayo ng Panginoon. Shalom sa inyong lahat.